Binenta ako ng sarili kong asawa sa halagang mas mura pa sa 1 hektarya ng lupa. At ang bumili ay ang babaeng tinuring kong kapatid na ngayon ay nakasuot ng aking mga alahas habang yakap ang aking anak. Akala nila ay baliw na ako at tapos na ang kwento ni Isabela. Ngunit nagkakamali sila dahil hindi ako namatay sa dilim ng gabing iyon. Ipinanganak lang akong muli upang singilin ang lahat ng kanilang inutang. Pagod na ako sa kanya, Roxanne. Tignan mo naman siya, para siyang manang. Nakakasuka na ang amoy niyang mantika at ayoko nang dumidikit siya sa akin. Ang mga salitang yon ay tumagos mula sa siwang ng pinto ng opisina at humataw ng diretso sa dibdib ni Isabela. Nanigas ang kanyang buong katawan habang nakatayo sa pasilyo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang mabigat na tray. Umuusok pa ang mangkok ng kare-kare na nakapatong doon, ang paboritong ulam ni Leo na niluto niya ng halos 6 na oras dahil naglambing ito kaninang umaga. Ramdam niya ang hapdi ng maliliit na paso ng mantika sa kanyang mga braso. Mga peklat na nakuha niya sa paghahanda ng espesyal na hapunan, ngunit ang sakit na dulot ng pisikal na sugat ay tila walang binatbat sa kirot na ngayoy gumuguhit sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin sa kanyang suot na duster na medyo kupas na ang kulay. Inamoy niya ng palihim ang laylayan ng kanyang damit at napapikit ng mariin dahil totoo ang sinabi ng kanyang asawa. Amoy bawang at sibuyas nga siya. Amoy kusina. Amoy pawis ng isang asawang walang ibang inisip kundi ang pagsilbihan ang pamilya. Mula sa loob ng kwarto, narinig niya ang pamilyar na tawa ng isang babae. Iyon ang tawa ni Roxanne, ang kanyang kumre, ang ninang ng kanyang anak na si Aluna, at ang kaisa-isang kaibigan na pinagkakatiwalaan niya ng lahat ng kanyang sekreto. Ang akala niya ay nag-uusap lang sila tungkol sa negosyo, ngunit ang tono ng kanilang boses ay puno ng malagkit na intisyon na hindi angkop para sa magkaibigan lamang. Bumigat ang tray sa kanyang mga kamay, tila ba biglang naging tingga ang bigat ng paboritong ulam ng kanyang asawa. Gusto niyang bitawan ito, gusto niyang sumigaw at komprontahin sila, pero parang may kung anong puwersa ang pumigil sa kanya. Ang takot na baka mali lang ang kanyang pandinig, o ang takot na baka tama nga ang lahat ng narinig niya ay nagpatahimik sa kanya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at nahulog diretso sa mainit na sabaw ng kare-kare. Humalo ito sa peanut sauce na pinaghirapan niyang gawin. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang nanginginig na kalamnan ng kanyang puso. Kumatok siya ng marahan sa pinto bago ito itinulak pabukas. Ang malamig na hangin ng aircon ay sumalubong sa kanya, kabaligtaran ng init na nararamdaman niya sa kusina kanina. Mabilis na naghiwalay sina Leo at Roxanne. Si Leo ay nakaupo sa kanyang swivel chair, habang si Roxanne ay nakatayo sa gilid ng mesa, inaayos ang gusot sa kanyang mamahaling blusa. "Oh, Hon, nandyan ka na pala," bati ni Leo na may pilit na ngiti sa labi. Tumayo ito at lumapit sa kanya, ngunit napansin ni Isabela ang bahagyang pag-atras ng katawan nito nang akmang hahalik siya sa pisngi. Tila ba nandidiri ito sa amoy niya, tulad ng sinabi nito kanina. "Wow, kare-kare. Thank you, Hon. You really didn't have to tire yourself out." "Hi, Mare. Tamang-tama. Gutom na rin ako." Masiglang bati ni Roxanne. Ang nangiti nito ay abot hanggang tainga, ngunit ang mga mata ay nanlalamig habang tinitignan si Isabela mula ulo hanggang paa. "Sorry ha, napadalas ang dalaw ko dito. You know naman, kailangan nating ayusin yung mga papeles para sa expansion ng Monteverde Land." Inilapag ni Isabela ang tray sa mesa ng maingat. Tinitiyak na walang matatapon kahit na nanginginig ang kanyang mga daliri. Tiningnan niya si Roxanne, ang babaeng binigyan niya ng mga lumang damit ng kanyang anak. Nung gipit na gipit ito, ang babaeng pinahiram niya ng pera, pampuhunan. Ngayon, suot nito ay isang designer bag at sapatos
na sigurado siyang mas mahal pa sa buong buwan ng budget nila sa pagkain. Wala yun, Mare, sagot ni Isabela. Ang boses niya ay basag at mahina, parang bubog na dinudurog. Para sa pamilya naman ang ginagawa ko, para sa inyo. Napadako ang tingin ni Isabela sa isang asul na folder na nakapatong sa mesa, bahagyang natatakpan ng bag ni Roxanne. Ito siguro ang papeles na sinasabi nila. Nga palahon, pagsisimula ni Leo, habang sumusandok ng kanin, hindi man lang tinitignan si Isabela sa mata. Kailangan mo palang pirmahan yang nasa blue folder bukas. It's just authorization para sa bangko. You know, standard procedure lang para ma-release na yung pondo. Tumango lang si Isabela. Wala siyang lakas makipagtalo. Ang pagod sa kanyang katawan ay humalo sa pagod ng kanyang kaluluwa. Tinalikuran niya ang dalawa para kumuha ng tubig sa dispenser sa gilid ng kwarto. Sa refleksyon ng salamin ng dispenser, nakita niya ang pagtingin ni Leo kay Roxanne. Isang tingin na puno ng pagnanasa at sabwatan. Nang bumalik siya sa mesa para iligpit ang mga kalat, napansin niyang naiwan ni Roxanne ang cellphone ni Bonito na nakataob sa tabi ng platito. Umiilaw ito dahil may pumasok na mensahe. Dahil abala sina Leo at Roxanne sa pagtatawanan habang kumakain ng niluto niya, hindi nila napansin ang panandaliang paghinto ni Isabela. Ang mensahe ay galing sa isang numerong nakarehistro bilang My King. Alam ni Isabela na iyon ang numero ni Leo. Ang nakasulat sa preview ng mensahe ay sapat na para gumuho ang natitirang pundasyon ng kanyang mundo. Konting tiis na lang, mahal. Once she signs the papers tomorrow, sa atin na ang Monteverde land. Goodbye, crazy woman. Nanlamig ang buong pagkatao ni Isabela. Ang mga tuhod niya ay tila naging tubig. Hindi lang pala pagtataksi lang nagaganap dito. Ito ay isang planadong nakawan. Ang asawa niya at ang best friend niya ay hindi lang niloloko ang puso niya, kundi planong nakawin ang lupang ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang, ang nag-iisang bagay na maipapamana niya kay Aluna. Hon, okay ka lang? Tanong ni Leo nang mapansin ang pamumutla niya. Ang boses nito ay puno ng huwad na pag-aalala. Tumingin si Isabela kay Leo, pagkatapos ay kay Roxanne. Sa likod ng kanilang mga ngiti ay nakita niya ang mga pangil ng mga ahas na handang manuklaw. Okay lang ako, sagot ni Isabela. Ngunit sa loob-loob niya, sumisigaw ang kanyang diwa. Ganito na lang ba? Pagkatapos ng 10 taon ng pagsisilbi at pagmamahal? Ang halaga ko lang pala ay isang pirma at isang bansag na baliw. Kinuha niya ang cellphone ni Roxanne at inabot ito sa babae ng may nanginginig na kamay. Mare, tumunog ang phone mo. Baka importante. Ngumiti si Roxanne at kinuha ang telepono. Thanks, Mare. Lumabas si Isabela ng opisina nang hindi lumilingon. Ang bawat hakbang niya palayo ay mabigat. Parang hinihila siya pababa ng lupa. Pero kasabay ng bigat na yon ay ang pagsibol ng isang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, mas malakas pa sa tibok ng kanyang puso. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya. Bakit ako pa ang naiwan sa ulan na walang payong? Masigla ang tugtugin na pumupuno sa malawak na hardin ng mga Villamor. Ang bawat sulok ay napapalamutian ng mga lobo at bulaklak na kulay rosas, ang paboritong kulay ng anak niyang si Aluna. Ngunit para kay Isabela, ang bawat halakhak ng mga bisita ay tila tinik na tumutusok sa kanyang pandinig. Nakatayo siya sa gilid, suot ang isang simpleng bestida na pinili pa ni Leo para sa kanya. Isang damit na nagmumukha siyang matanda at walang binatbat sa mga eleganteng kasuotan ng mga panauhin. Lumapit sa kanya ang kanyang biyenan, si Doña Charito, na may hawak na abaniko at tinging mapanuri. Ang mga mata nito ay puno ng dismaya habang pinapasadahan ang dekorasyon ng party. Isabela, tawag nito sa kanya gamit ang boses na matalas pa sa bagong hasang kutsilyo.
Sinabi ko naman sa'yo na mag-hire ng professional event coordinator. Tignan mo ito. Mukhang perya sa probinsya ang birthday ng apo ko. Nakakahiya sa mga business partners ni Leo. Yumuko na lamang si Isabela. Sanay na sa walang katapusang puna. Pasensya na po, Mama. Gusto lang po kasi ni Aluna na ako mismo ang mag-ayos. Hindi na sumagot ang matanda at tinalikuran siya nang makita ang pagdating ni Roxanne. Ibang-iba ang naging reaksyon ng kanyang biyenan. Ngumiti ito nang malapad at bumeso pa sa babaeng lihim na umaahas sa pamilya ng kanyang anak. Suot ni Roxanne ang isang puting bestida na fit sa katawan. Tila ba siya ang bituin ng gabing iyon at hindi ang batang may kaarawan. Huminga ng malalim si Isabela. Kailangan niyang magtimpi para kay Aluna. Ngunit nang magtama ang paningin nila ni Roxanne, nakita niya ang isang gisi na puno ng malisya. Lumapit ito sa kanya habang hawak ang isang kopita na puno ng red wine. Happy birthday sa inaanak ko. Bati ni Roxanne ng malakas para marinig ng iba, pero nang makalapit ito ng husto kay Isabela, bumulong ito sa tunong siya lang ang makakarinig. Enjoyin mo na ang huling gabi mo dito sa mansyon, Isabela. Bukas, abo na lang ang matitira sa'yo. Bago pa man makasagot si Isabela, biglang natapilok kunwari si Roxanne. Ang laman ng kopita ay tumapon sa puting bestida nito, na parang mantsa ng dugo na kumalat sa malinis na tela. Kasunod nito ay ang pagbitaw ni Roxanne sa baso. Kumansing ang nabasag na kristal sa sementadong sahig at ang tunog na yon ay nagpatigil sa musika at kwentuhan ng lahat. Isabela, tili ni Roxanne. Ang mukha ay puno ng huwad na gulat at takot. Bakit mo ako tinulak? Alam kong nagseselos ka, pero hindi ko naman inaagaw ang asawa mo. Napasinghap ang mga bisita. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan niya. Hindi ko ginawa yon. Ikaw ang lumapit sa akin. Hon! Sigaw ni Leo habang tumatakbo palapit. Sa halip na tanungin kung ano ang nangyari, agad niyang dinaluhan si Roxanne at inakbayan ito na parang ito ang biktimang kailangang protektahan. Tumingin si Leo sa mga bisita na may ekspresyon ng paghingi ng paumanhin at lungkot. Pasensya na kayo, everyone, sabi ni Leo sa nanginginig na boses, na parang siya ang asawang labis na nagdurusa. Matagal na kasing may iniinda ang asawa ko. Akala ko okay na siya dahil sa gamot, pero mukhang inatake na naman siya ng paranoia niya. She's not well. Hindi! Wala akong sakit! Sigaw ni Isabela. Ang takot na naramdaman niya kagabi ay naghalong galit ngayon. Leo, narinig ko kayo kagabi. Planado niyo ito. Gusto niyo lang kunin ang lupa ko. Ngunit sa paningin ng mga tao, ang kanyang pagsigaw at pamumutla ay kumpirmasyon lamang ng sinabi ni Leo. Nagbulungan ang mga bisita. Ang iba ay umiiling sa awa kay Leo. Ang iba ay natatakot kay Isabela. Tignan niyo, nagwawala na naman siya. Gatong ni Doña Charito habang paypay ng paypay sa sarili. Tumawag na kayo ng ambulansya bago pa may masaktan na bata. Mula sa gate, mabilis na pumasok ang tatlong lalaking nakaputi. Masyadong mabilis. Tila ba kanina pa sila nag-aabang sa labas. Hinawakan nila si Isabela sa magkabilang braso. Ang higpit ng hawak nila ay hindi pang medikal, kundi pang kriminal. Bitawan niyo ako. Hindi ako baliw. Leo, hayop ka. Pagpupumiglas ni Isabela. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis, halos sumabog sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na tinig ang umalingaw-ngaw. Mama! Si Aluna. Tumatakbo ang bata palapit sa kanya. Hawak ang isang manikang luma na tinahi pa ni Isabela mula sa mga retaso. Ang mukha ng bata ay basang-basa ng luha. Mama, saan niyo po dadalhin ang mama ko? Iyak ni Aluna. Aluna anak, sigaw ni Isabela. Sinubukan niyang abutin ang kamay ng anak, ang kanyang mga daliri,
ay nanginginig sa desperasyon na mahawakan man lang ang dulo ng damit nito. Ngunit bago pa magdikit ang kanilang mga palad, hinila ni Roxanne si Aluna. Niyakap nito ang bata ng mahigpit. Tinatakpan ng bibig nito para hindi na makasigaw. Shh! Baby, don't worry. Tita Roxanne is here. May sakit si Mama. Kailangan niya magpagaling. Bulong ni Roxanne. Pero ang tingin nito kay Isabela ay puno ng tagumpay. Ang huling imahe ng kanyang anak ay ang pagpupumiglas nito sa mga bisig ng babaeng umagaw sa lahat sa kanya. Kinaladkad si Isabela ng mga lalaki palabas ng hardin. Ang kanyang mga paa ay sumasayad sa lupa. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting nilalamon ng ingay ng sirena ng ambulansya na naghihintay sa labas. Sa di kalayuan, sa ilalim ng lilim ng isang puno, may isang lalaking nakatayo. Si Mateo. Hawak niya ang kanyang cellphone. Ang lente ng kamera ay nakatutok sa buong pangyayari. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumalabas sa tindi ng pagpigil sa sarili. Gusto niyang sumugod, gusto niyang suntukin si Leo. Pero alam niyang sa larong ito ng mayayaman at makapangyarihan, ang padalos-dalos na galaw ay magpapatalo sa kanila pareho. Kailangan niya ng ebidensya, kailangan niyang maghintay. Isinakay si Isabela sa likod ng van. Ang amoy ng gamot at kalawang ay sumalubong sa kanya. Bago tuluyang isara ang pinto, nakita niya sina Leo at Roxanne sa may gate. Nakatayo sila nang magkatabi. Ang kamay ni Leo ay nasa baywang ni Roxanne. Wala nang bakas ng lungkot o pag-aalala sa mukha ni Leo. Ngumiti ito, isang ngiting nagpamukha kay Isabela kung gaano siya naging tanga sa pagmamahal sa lalaking ito. Dahan-dahang sumara ang pinto ng ambulansya. Tinatakpan ang liwanag ng araw at kinukulong si Isabela sa kadiliman kasama ang kanyang nagdurugong puso at ang katotohanang wala nang makikinig sa kanya. Ang masangsang na amoy ng matapang na panlinis at gamot ang unang pumukaw sa diwa ni Isabela. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit agad din siyang napapikit nang salubungin siya ng nakasisilaw na kaputian ng kisame. Puti ang dingding, puti ang kumot, puti ang sahig. Isang kawalan ng kulay na tila sinadya upang burahin ang anumang bakas ng buhay o pag-asa. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay tila gawa sa tingga. Mabigat ang kanyang mga braso at binti at ang kanyang isipan ay nababalot ng makapal na ulap. Ramdam niya ang epekto ng gamot na itinurok sa kanya sa ambulansya. Isang kemikal na pampakalma na nagpapabagal sa tibok ng kanyang puso at nagpapalabo sa kanyang alaala. Bumukas ang pinto na gawa sa mabigat na bakal at pumasok ang isang babaeng nakasuot ng unipormeng puti. Hindi ito ngumingiti. Ang mukha nito ay blangko, parang isang robot na naatasang magpakain ng mga bilanggo. Sa nameplate na nakadikit sa dibdib nito ay nakasulat ang pangalang Nurse Lyra. Inom na. Maikling utos ni Lyra habang inaabot ang isang maliit na tasang papel na may laman na 2 kulay asul na tableta. Pampakalma yan, sabi ni Doc. Tinitigan ni Isabela ang tableta. Sa likod ng kanyang nanlalabong paningin, bumalik sa kanyang gunita ang mga gabing pinipilit siya ni Leo na uminom ng kung ano-anong vitamins daw. Nakasunod ay ang paulit-ulit na pagtatanong nito tungkol sa combination ng vault ng mga Monteverde. Ang pagnanais ni Leo na makuha ang yaman ng pamilya niya ay hindi bigla ang pangyayari. Ito ay isang mabagal na lason na matagal nang ibinibigay sa kanya. Kinuha ni Isabela ang gamot. Inilagay niya ito sa kanyang bibig. Ngunit sa halip na lunukin, mabilis niya itong isiniksik sa ilalim ng kanyang dila. Kinuha niya ang baso ng tubig at uminom. Nagkukunwaring nilulunok ang tableta kasabay ng likido. Tumalikod si Lyra para ayusin ang bedsheet. Sa pagkakataong yon, mabilis na dinura ni Isabela ang tableta sa kanyang palad at isiniksik ito sa ilalim ng kutsyon. Ngunit nang humarap muli si Lyra,
Nakita ni Isabela ang pagbabago sa ekspresyon ng nurse. Hindi galit, kundi isang matalim na babala. Nakita pala nito ang ginawa niya. Lumapit si Lyra ng dahan-dahan. Inakala ni Isabela na sisigawan siya nito o tatawag ng mga orderly para pilitin siyang uminom. Ngunit yumuko lamang si Lyra at bumulong sa tonong halos hindi marinig. Hindi ikaw ang unang asawang dinala dito para patahimikin. Sambit ni Lyra, ang mga mata ay puno ng lungkot at awa. Marami na akong nakitang katulad mo. Ipinapasok dito na matino, pero lumalabas na tulala dahil sa gamot. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Hinawakan niya ang braso ng nurse, mahigpit, desperada. Tulungan mo ako, hindi ako baliw. Yung asawa ko, yung kaibigan ko, alam ko. Putol ni Lyra. Tumingin ito sa CCTV camera na nasa sulok ng kwarto bago muling bumaling kay Isabela. Nakita ko sa balita, ang bilis nilang kumilos. Kanina lang, nagpadala sila ng mga papeles dito. Gusto nilang ideklara kang mentally incapacitated para makuha nila ang custody ng anak mo. Sa pagbanggit ng anak, parang sinaksak ng karayom ang puso ni Isabela. Ang imahe ni Aluna na umiiyak at hinihila ni Roxanne palayo sa kanya ay nagdulot ng isang matinding kirot na mas masahol pa sa kamatayan. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa takot para sa kanyang anak. Si Aluna na hindi makatulog ng walang yakap niya. Si Aluna na may allergy sa mani na tanging siya lang ang nakakaalam kung paano iwasan sa mga pagkain. Kailangan kong lumabas dito, bulong ni Isabela. Ang boses ay garalgal at puno ng desperasyon. Hindi nila pwedeng kunin ang anak ko. Papatayin nila siya sa gutom at lungkot. Tiningnan siya ni Lyra ng matagal. Sa mga mata ng nurse, nakita ni Isabela ang isang pagtatalo ng konsensya at tungkulin. Sa huli, nanaig ang puso ng isang babae para sa kapwa babae. Makinig ka! Mabilis na bulong ni Lyra habang kunwaring inaayos ang suwero sa gilid ng kama upang harangan ang view ng kamera. Mamayang gabi, may parating na malakas na bagyo. Signal number 3. Luma na ang generator ng pasilidad na ito. Siguradong mamamatay ang ilaw at ang security system. Habang nagsasalita si Lyra, pasimpleng inabot nito ang isang maliit na papel na nakatupi ng maayos at isiniksik sa palad ni Isabela. Ang papel ay mainit at basa sa pawis. Tanda ng kaba ng nagbigay. Itago mo yan, dagdag ni Lyra. Ang boses ay halos hangin na lamang. Numero yan ng isang kakilala sa bundok ng Batangas. Kapag nakalabas ka, hanapin mo siya. Huwag kang uuwi sa inyo dahil yun ang unang lugar na pupuntahan nila. Para sa kanila, patay ka na o baliw ka na. Patunayan mong mali sila. Tumango si Isabela. Mahigpit na kinuyom ang papel sa kanyang palad hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling balat. Ang sakit ay nagsilbing paalala na buhay pa siya, nagising siya, at mayroon siyang misyon. Lumabas si Lyra ng kwarto at naiwan muli si Isabela sa nakabibinging katahimikan. Ang tunog ng ulan na nagsisimula nang bumagsak sa bubungan ay tila hudyat ng paparating na unos. Ang bawat patak ay parang martilyong dumidikdik sa bubong, pabilis ng pabilis, palakas ng palakas. Bumangon si Isabela at gumapang patungo sa pinakasulok ng kwarto kung saan hindi aabutin ng lente ng CCTV. Kailangan niya ng isang bagay na magpapaalala sa kanya kung sino siya. Sakaling umepekto, ang mga gamot na pilit ipinapainom sa kanya. Gamit ang kanyang kuko sa hinlalaki, sinimulan niyang kaskasin ang sementadong pader. Masakit. Dumudugo ang dulo ng kanyang daliri habang natutuklap ang pintura at bumabaon sa magaspang na semento. Ngunit hindi siya tumigil. Ang hapdi ay nagsisilbing panggising sa kanyang diwa. Sa bawat guhit, sa bawat kurba,
Binibigkas niya ang pangalan ng kanyang anak. Ah, ala- um, Ang dugo mula sa kanyang daliri ay humalo sa alikabok ng pader na bumuo ng isang mapulang marka ng pangalan ng kanyang anak. Ito ang kanyang angkla. Ito ang kanyang sumpa. Hanggat nakikita niya ang pangalang ito, hinding-hindi siya masisiraan ng bait. Hinding-hindi siya makakalimot. Hinding-hindi siya magiging ang baliw na babaeng gusto nilang palabasin. Sa labas, ang langit ay nagdilim at ang hangin ay nagsimulang humampas sa bintana. Tila isang galit na nilalang na nagpupumilit pumasok. Ang bawat kidlat na gumuguhit sa kalangitan ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa madilim na sulok ng kanyang silid. At sa bawat pagkutitap nito, mas lalong tumitibay ang desisyon ni Isabela. Hindi na siya ang Isabela na naghihintay ng awa. Ang babaeng yon ay namatay na sa sandaling isinara ang pinto ng ambulansya. Ang natitira na lang ngayon ay isang ina na handang sunugin ang mundo, makuha lang muli ang kanyang anak. Ilang oras ang lumipas na parang mga taon. Ang tunog ng ulan ay naging isang walang katapusang ugong na sumasabay sa kabog ng kanyang dibdib. Biglang bumukas ng bahagya ang pinto. Sumilip si Lira. Ang mukha nito ay balisa at maputla sa ilalim ng ilaw ng pasilyo. Tumingin ito sa kanya at tumango ng isang beses, isang tahimik na hudyat na nagsasabing ngayon na. Sa isang iglap na matayang ilaw, ang nakabibinging puti ng kwarto ay nilamon ng makapal at malamig na dilim. Narinig ni Isabela ang tunog ng generator na umuugong sa malayo. Tila isang higanteng hayop na nahihirapang huminga bago ito tuluyang tumahimik. Ang katahimikan ng makina ay nabasag lamang ng malakas na dagundong ng kulog na yumanig sa buong gusali, kasabay ng pagkidlat na nagbigay ng nakakatakot na anino sa pasilyo. Naramdaman ni Isabela ang malamig na hangin nang buksan ni Lira ang pinto ng tuluyan sa dilim. Wala silang makita kundi mga anino, ngunit ramdam ni Isabela ang tensyon sa hangin. Tumakbo ka, bulong ng nurse. Ang boses ay nanginginig sa takot habang itinuturo ang direksyon ng fire exit. Sirang-sira na ang bakod sa likod dahil sa bumagsak na puno. Huwag kang lilingon. Takbo o mamatay. Tumayo si Isabela. Ang kanyang mga paa, bagamat mahina dahil sa gamot at gutom, ay nakahanap ng lakas mula sa pangalang nakaukit sa pader na iniwan niya sa likuran. Huminga siya ng malalim, nilalanghap ang amoy ng kalayaan na humahalo sa amoy ng basang lupa at paparating na unos. Sa dilim na yon, kung saan walang ilaw at walang batas, alam ni Isabela na hindi lang siya basta tatakas. Siya ay makikipagpatintero kay kamatayan. Bumuhos ang langit na parang nakikiramay sa galit ng lupa. Ang hangin ay humihiyaw sa labas ng pasilyo, yumuyugyog sa mga lumang bintana na tila nagbabadyang sumuko anumang oras. Sa gitna ng kadiliman ng gusali, tumatakbo si Isabela. Ang kanyang mga yapak ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan na humahampas sa bubong. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Ang kanyang hininga ay mabilis at kapos. Ngunit ang imahe ng mukha ng kanyang anak ang nagsisilbing gasolina sa kanyang nanghihinang katawan. Sa likuran niya, narinig niya ang mga boses ng mga gwardya na nagkakasigawan sa radyo. Ang kanilang mga ilaw na flashlight ay sumasayaw sa dilim, parang mga mata ng halimaw na naghahanap ng mabibiktima. Alam niyang kapag nahuli siya, wala nang pangalawang pagkakataon. Ito na ang huli. Ito na ang katapusan ng Isabela na kilala nila. Nakarating siya sa likurang bahagi ng compound kung saan itinuro ni Lira ang sirang bakod. Tama ang nurse. Isang malaking puno ng akasya ang nabuwal dahil sa bagyo, dinurog nito ang barbed wire at lumikha ng isang maliit na siwang patungo sa kagubatan. Maputik at madulas ang daan. Ilang beses siyang nadapa, ang kanyang mga tuhod ay nasugatan ng matatalas na bato at sanga.
ngunit hindi niya ininda ang sakit. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa marating niya ang pampang ng ilog. Ang tubig ay maitim at galit, rumaragasa na parang isang higanteng ahas na handang lumulon ng kahit sinong magtatangkang tumawid. Ngunit wala na siyang ibang dadaanan. Sa di kalayuan, natatanaw na niya ang mga ilaw ng flashlight na papalapit. Huminga siya ng malalim. Hinawakan ang kanyang dibdib kung saan nakatago ang kapirasong papel na binigay ni Lyra at lumusong sa tubig. Ang lamig ay agad na tumagos sa kanyang buto. Parang libo-libong karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang balat. Ang agos ay napakalakas. Hinihila siya pababa. Pilit na inaanod palayo sa pampang. Lumaban siya. Kumawag siya gamit ang huling lakas na mayroon siya. Sa gitna ng kanyang pakikipagbuno sa kamatayan, isang matalim na sanga na inanod ng tubig ang humampas sa kanyang tagiliran. Napaigik siya sa sakit. Naramdaman niya ang pagkawala ng kanyang ulirat. Ang huling bagay na naisip niya bago siya tuluyang lamunin ng dilim ng ilog ay ang lasa ng chocolate bar na ginagawa niya noon para kay Aluna. Matamis, mapait, at puno ng pagmamahal. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balita. Parang apoy na sumiklab sa tuyong talahiban. Isang babaeng hindi pa nakikilala ang natagpuan sa pampang ng ilog sa kabilang bayan. Wala ng malay at nasa malubhang kalagayan. Ayon sa ulat, ang suot niyang damit ay kapareho ng isang pasyenteng kamakailan lamang nawala mula sa isang pasilidad. Sa mansyon ng mga Villamor, tahimik na nakaupo si Leo sa harap ng telebisyon, nakatutok sa breaking news. Sa tabi niya si Roxanne, kunwari nagpupunas ng luha gamit ang isang mamahaling panyo. Ngunit taliwas dito, may kakaibang kislap ang kanyang mga mata. "Kawawang Isabela," sabi ni Roxanne sa tinig na puno ng huwad na awa. Kung hindi sana siya tuluyang nawalan ng kontrol, hindi sana siya napadpad roon. Pero at least, tapos na ang gulong ito, Leo. Sa atin na ang lupa. Tumango si Leo, ngunit may mabigat na pakiramdam na biglang bumalot sa kanyang dibdib. Isang hindi maipaliwanag na kaba. Tahimik niyang kinuha ang remote at pinatay ang telebisyon. Ayusin na lang ang lahat. Nang mabilis, malamig niyang utos. "Ayokong humaba pa ang usaping ito. Sabihin mo sa press. Masyadong masakit para sa pamilya, kaya gusto nating maging pribado." Sa isang maliit na opisina sa Makati, napanood din ni Mateo ang balita. Ang baso ng tubig na hawak niya ay nabasag sa kanyang palad dahil sa higpit ng pagkakahawak. Dugo ang tumulo mula sa kanyang kamay at humalo sa tubig sa mesa, ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen kung saan ipinapakita ang larawan ni Isabela, ang babaeng lihim niyang minahal mula pa noong mga bata pa sila. Alam niyang hindi totoo ang balita. Hindi basta-basta susuko si Isabela. Hindi ang Isabela na kilala niya. Ngunit sa mata ng mundo, patay na si Isabela Monteverde. At kasabay ng kanyang kamatayan, namatay din ang huling hibla ng pag-asa ni Mateo sa hustisya ng batas. Kung gusto niyang tulungan si Isabela, kailangan niyang maglaro sa labas ng mga panuntunan. Sa isang liblib na kubo sa kabundukan ng Batangas, malayo sa ingay ng syudad at kasinungalingan ng kanyang asawa, nagising si Isabela. Ang kanyang katawan ay puno ng benda, ang kanyang pakiramdam ay parang dinurog ng pison. Ang amoy ng herbal na gamot at usok ng kahoy ang sumalubong sa kanyang pang-amoy. Isang matandang babae ang nag-abot sa kanya ng isang mainit na sabaw. Tiningnan siya nito nang may pagkilala, hindi bilang ang baliw na asawa ni Leo Villamor, kundi bilang isang kaluluwang naligaw at nakauwi. Tumingin si Isabela sa bintana kung saan tanaw ang mga puno ng kakao na sumasayaw sa hangin. Buhay siya, pero ang Isabela na kilala ng lahat ay patay na. At mula sa abo ng kanyang nakaraan, sisibol ang isang bagong babae. Isang babaeng hindi nayuyuko, hindi naiiyak,
at hindi na magpapatawad hanggat hindi niya nababawi ang lahat ng kinuha sa kanya. Kinuha niya ang mainit na sabaw at humigop. Ang init nito ay gumuhit sa kanyang lalamunan, tumutunaw sa lamig na iniwan ng ilog. Ito ang unang pagkain ng kanyang bagong buhay. Ang unang hakbang sa kanyang mahabang paglalakbay pabalik sa kanyang anak. 5 taon ang mabilis na lumipas, parang usok na tinangay ng hangin. Ngunit ang bawat araw para kay Isabela ay tila isang dekada ng pangungulila. Sa liblib na bundok ng Batangas, sa ilalim ng pangalang Bella, itinago niya ang kanyang sarili tulad ng isang binhi na naghihintay ng tamang panahon para sumibol. Ang kanyang balat na dating maputla at makinis dahil sa pagiging delata sa mansyon ay ngayoy kulay kayumanggina, binilad ng araw at pinatibay ng trabaho sa bukid. Ang kanyang mga kamay na dati sanay lamang sa pagluluto para sa isang asawang walang utang na loob, ngayoy magaspang na at puno ng kalyo mula sa pagtatanim at pag-ani ng kakao. Sa maliit na kusina ng kubo ni Nanay Sita, ang lola ni Lira na kumupkop sa kanya, nagsimula ang mahika gamit ang lumang gilingan ng bato at ang kanyang kakaibang panlasa na minana pa sa kanyang mga ninuno. Natuklasan ni Bella ang tamang timpla ng tsokolate. Hindi ito matamis na nakakaumay tulad ng mga komersyal na candy. Ito ay mapait, malalim, at may halong pait ng kanyang nakaraan at tamis ng kanyang pag-asa. Ang bawat bar ng tsokolate na kanyang ginagawa ay may kasamang dasal para sa kanyang anak. Ang kanyang produkto na tinawag niyang Phoenix Gold ay nagsimulang gumawa ng pangalan sa mga high-end na hotel at restaurant sa Maynila. Ang misteryosong Madam Bella ay naging usap-usapan sa culinary world. Isang babaeng walang mukha, ngunit may produktong ginto ang halaga. Isang gabi, habang binibilang ni Bella ang kinita niya mula sa huling shipment, napatingin siya sa isang lumang litrato ni Aluna na naitago niya sa loob ng kanyang medalyon. Ito na lamang ang nag-iisang bagay na nag-uugnay sa kanya sa kanyang dating buhay. Hinalikan niya ang litrato at naramdaman ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. 10 taong gulang na ngayon ang anak niya. 10 taon na hindi niya nahahawakan, hindi nahahalikan bago matulog. Malapit na, anak, bulong niya sa hangin. Konting tiis na lang, uuwi na si mama. Inilagay niya ang pera sa isang kahong bakal sa ilalim ng kanyang kama. Hindi ito para sa kanya. Ang bawat sentimo ay bala sa kanyang baril. Ang bawat piso ay hakbang papalapit sa pagbawi sa lahat ng ninakaw sa kanya. Kinabukasan, isang balita ang yumanig sa tahimik niyang mundo sa bundok. Mula sa radyong debaterya ni Nanay Sita, narinig niya ang pangalan ng kanyang asawa. Ang Villamor Group of Companies na pag-aari ni Mr. Leandro Villamor ay nahaharap sa patong-patong na kaso ng pagkakautang at posibleng pagkalugi. Ayon sa mga source, ibinibenta na nila ang ilang properties para maisalba ang kumpanya. Napangiti si Bella ng mapait. Karma. Ang perang ninakaw ni Leo at Roxanne sa kanya ay tila naging buhangin na dumula sa kanilang mga palad. Walang alam sa negosyo si Leo at si Roxanne ay walang alam kundi gumastos. Nasa huli talaga ang pagsisisi, pero para sa kanila, simula pa lang ito ng impyerno. Ngunit ang sumunod na balita ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Bella. Sa kabila ng krisis, tuloy na tuloy pa rin ang engranding engagement party nina Mr. Villamor at Miss Roxanne Velez sa susunod na buwan. At ang napiling venue, ang makasaysayang Monteverde Ancestral House sa Batangas. Nabitawan ni Bella ang hawak niyang basket ng kakao. Ang mga buto ay kumalat sa sahig, parang mga pira-pirasong piraso ng kanyang puso. Ang bahay na kinalakihan niya, ang bahay na ipinangako niyang ipapamana kay Aluna, ay gagawing entablado ng kasal ng 2 taong sumira sa buhay niya. Ang kawalanghiyaan nila ay walang hangganan. Sa gitna ng kanyang galit, dumating ang isang mensahero mula sa bayan. May dalang sulat,
Isang purchase order mula sa event coordinator ng engagement party ni Leo at Roxanne. Gusto nilang umorder ng 500 kahon ng Phoenix Gold chocolates bilang giveaways para sa kanilang mga VIP guests. Gusto nila ang pinakamahal, ang pinaka-eksklusibo dahil gusto nilang magpasikat. Natawa si Bella ng mahina. Isang tawang walang halong saya, kundi puno ng lamig at panganib. Hindi nila alam na ang produktong ipapamahagi nila sa kanilang kasal ay gawa ng babaeng pinatay nila 5 taon na ang nakakaraan. Kinuha ni Bella ang isang piraso ng tsokolate at kinagat ito. Mapait, tulad ng paghihiganti. Gusto niyo ng tsokolate? Bulong niya habang tinitignan ang pirma ni Roxanne sa order form. Pagbibigyan ko kayo, pero sisiguraduhin kong ito ang pinakamapait na tsokolating matitikman nyo sa buong buhay nyo. Sa gabing iyon, hindi na siya ang simpleng magsasaka sa bundok. Siya ay si Bella, ang negosyanteng handang bilhin ang kaluluwa ng kanyang mga kaaway. Handa na siyang bumaba ng bundok, handa na siyang sumayaw sa huling pagkakataon. Ang matayog na gusali ng Villamor Group ay nakatayo sa gitna ng Makati. Isang monumento ng ambisyon na itinayo gamit ang ninakaw na yaman. Ngunit sa araw na ito, ang babaeng pumasok sa malaking salaming pinto ay hindi ang dating Isabela na laging nakayuko at nahihiya. Siya ngayon ay si Bella, at ang bawat hakbang ng kanyang stiletto sa marmol na sahig ay lumilikha ng isang matunog at ritmikong pahayag ng kapangyarihan. Suot ang isang itim na silk suit na yumayakap sa kanyang hubog at isang pares ng salaming itim na nagtatago sa kanyang mga mata. Naglakad siya patungo sa reception area. Ang kanyang buhok, na dati laging nakapusod ng mahigpit, ngayon nakalugay sa malalambot na alon na humahaplos sa kanyang balikat. Amoy pa lang niya, isang halo ng mamahaling banila at mapait na kakao ay sapat na para mapalingon ang mga empleyado. Sa loob ng elevator, tinanggal niya ang kanyang salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa makintab na dingding. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang nasa harap niya ay isang estranghero na nilikha ng sakit at galit. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang nag-aalab na puot sa kanyang dibdib. Ito ang araw ng paniningil. Pagbukas ng pinto ng elevator sa executive floor, agad siyang sinalubong ng isang pamilyar na mukha. Si Mateo. Nabitawan ni Mateo ang hawak nitong mga folder nang magtama ang kanilang paningin. Ang mga papel ay kumalat sa sahig, isang magulong ebidensya ng kanyang pagkabigla. Nanlaki ang mga mata ng abogado at bahagyang bumuka ang kanyang bibig, tila ba nakakita siya ng multo. Tinitigan siya ni Bella ng diretso. Sa isang iglap na tinginan, nagpadala siya ng mensahe, "Huwag kang maingay. Ako ito, pero hindi na ako ang kilala mo." Mabilis na nakabawi si Mateo. Tumikim ito at yumuko para pulutin ang mga papel, ginagamit ang pagkakataong yon para itago ang nangingilid na luha sa kanyang mga mata. Buhay siya. Buhay ang babaeng minahal niya. "Good morning, attorney." Bati ni Bella sa malamig na boses. Nilampasan si Mateo na parang hindi sila magkakilala. Pagpasok niya sa conference room, nadatnan niya sina Leo at Roxanne na nagtatalo. Si Leo ay mukhang mas matanda sa kanyang edad. Malalim ang itim sa ilalim ng mga mata at numinipis na ang buhok. Si Roxanne naman ay nakasuot ng isang matingkad na pulang bestida na tila sumisigaw ng pansin, ngunit halata sa kanyang kilos ang pagkabalisa. "Wait lang, Leo. Paano natin babayaran ang suppliers kung..." Napatigil si Roxanne nang makita si Bella. Agad na nagbago ang ekspresyon nito mula sa inis patungo sa isang pilit na ngiti. "Good morning," panimula ni Bella. Ang kanyang boses ay mababa, husky at puno ng awtoridad. Malayo sa tinig ng dating asawa na laging humihingi ng paumanhin. "I am Bella, the owner of Phoenix Gold." Tumayo si Leo at inayos ang kanyang coat. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang tinitignan si Bella. May kung anong pamilyar sa babaeng nasa harap niya.
Isang anino ng nakaraan na hindi niya maipaliwanag, ngunit agad niya itong iwiwinaksi. Ang Isabela na kilala niya ay patay na, at ang babaeng ito ay masyadong sopistikado, masyadong makapangyarihan para maging ang kanyang dating asawang probinsyana. "It's a pleasure to meet you, Miss Bella," sabi ni Leo. Inilalabas ang kanyang pamilyar na charm na dati nagpabagsak sa puso ni Isabela. Inilahad nito ang kamay. Tinignan lang ni Bella ang kamay ni Leo. Pagkatapos ay tumangulang siya nang hindi nakikipagkamay. Umupo siya sa dulo ng mesa, ang posisyon ng isang boss. "Let's cut to the chase, Mr. Villamor," sabi ni Bella. Binubuksan ang kanyang portfolio. "Nabalitaan ko ang tungkol sa financial trouble ng kumpanya nyo. At nabalitaan ko rin na gusto nyong gamitin ang aking chocolates para sa inyong engagement party para mapabilib ang mga investors. Well, temporary setback lang naman ang nangyayari." Depensa ni Roxanne na halatang naiirita sa lamig na ipinapakita ni Bella. "We are getting married soon and everything will be back on track." Ngumiti si Bella ng matipid, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Habang gumagalaw siya para abutin ang baso ng tubig, sadyang iniharap niya ang kanyang dibdib kung saan nakakabit ang isang antigong brooch. Isang gintong paru-paro na may mga batong esmeralda. Ito ay regalo ng kanyang lola noong ika-18 birthday niya. Isang bagay na akala ni Leo ay nawala na sa baha noong bagyo. Napatigil si Leo. Ang kanyang paningin ay nakapako sa brooch. Namutla ang kanyang mukha at nagsimulang pagpawisan ang kanyang noo. "That brooch," bulong ni Leo, ang boses ay garalgal. "It looks very unique. Do you like it?" Tanong ni Bella. Hinahaplos ang pakpak ng paru-paro gamit ang kanyang mahabang kuko. "It's a family heirloom," sabi nila. Ang paru-paro ay simbolo ng kaluluwang nagbabalik. "Naniniwala ba kayo sa multo, Mr. Villamor?" Nabalot ng katahimikan ng kwarto. Ang tunog ng aircon ay tila naging ugong ng isang paparating na unos sa pandinig ni Leo. Anyway, basag ni Bella sa katahimikan bago pa man tuluyang atakihin sa puso si Leo. "Handa akong mag-invest ng malaking halaga para isalba ang kumpanya nyo at ibigay ng libre ang mga tsokolate para sa party. Pero may isa akong kondisyon." Nagkatinginan sina Leo at Roxanne. Ang desperasyon ay nakaukit sa kanilang mga mukha. Kailangan nila ang pera. Kailangan nila ang koneksyon ni Bella. "Ano yon?" "Name it." Mabilis na sagot ni Roxanne. Isinandal ni Bella ang kanyang likod sa upuan at pinag-cross ang kanyang mga binti. Tinitigan niya si Leo diretso sa mata. Tinatawid ang distansya ng 5 taon ng sakit at paghihiganti. "Gusto ko ng collateral," sabi ni Bella. "Isang kasiguraduhan na babalik ang pera ko." "Marami kaming properties sa Makati," alok ni Leo. "No," putol ni Bella. "Gusto ko yung venue ng engagement party nyo, ang Monteverde Ancestral House sa Batangas." Napasinghap si Leo. Iyon ang huling alas nila. Iyon ang lugar kung saan nila itinatago si Aluna. "Bakit yun?" tanong ni Leo. Ang pagdududa ay nagsisimulang bumalik sa kanyang isipan. Tumayo si Bella at lumapit sa bintana. Tinatanaw ang syudad na parang siya ang may-ari nito. "Dahil gusto ko ang history nito at gusto kong siguraduhin na habang nagsasaya kayo sa party nyo, hawak ko ang inyong leeg." Humarap siya muli sa kanila. Ang kanyang muka ay walang mababakas na emosyon, kundi ang lamig ng isang negosyanteng handang maningil. "So Mr. Villamor, Miss Valles, deal or no deal, pipirma kayo o hahayaan niyong bumagsak ang lahat ng pinaghirapan niyo bukas din?" Sa sandaling iyon, nakita ni Bella ang takot sa mga mata ng kanyang asawa. Ang takot na mawalan ng yaman, pero hindi alam ni Leo. Ang tunay na kinakatakutan niya ay nasa harap na niya. Naghihintay lang ng tamang oras para sakmalin siya. Ang bakal na tarangkahan ng mansyon ng mga Monteverde ay bumukas.
Nang may mabagal at kalawangin na pag-angal, tila isang matandang naghihingalo. Para kay Bella, ang tunog na yon ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Dati, ang gate na ito ay bumubukas ng may galak para salubungin siya. Ngayon, para siyang isang magnanakaw na pumapasok sa sarili niyang pamamahay. Kasama niya si Mateo, na formal na gumanap bilang kanyang abogado. Pumasok ang kanilang mamahaling sasakyan sa driveway na dati napapalibutan ng mga namumulaklak na rosas, ngunit ngayoy tinubuan na ng matataas na damo. Ang dating masiglang tahanan ay balot ngayon ng isang hindi maipaliwanag na lungkot. Ang pintura sa mga dingding ay natutuklap na at ang hardin ay tila napabayaan. Wala na ang mga tapat na kasambahay na nakasama niyang lumaki. Pinalitan sila ng mga bagong mukha na walang emosyon. "Welcome to our humble home, Miss Bella." Salubong ni Roxanne na may pilit na ngiti. Suot nito ang isang hapit na bestida na hindi nababagay sa init ng panahon. "Pasensya na medyo magulo. We are preparing for the party kasi." Hindi sumagot si Bella. Ang kanyang mga mata ay abala sa paglilibot. Hinahanap ang isang maliit na anino na 5 taon na niyang pinapangarap. At doon, sa may likod bahay malapit sa lumang poso, natagpuan niya ito. Ang kanyang puso ay tila piniga hanggang sa mawalan ng hangin. Si Aluna. Ang kanyang munting si Aluna ay nakayuko sa isang malaking palanggana. Kinukusot ang isang tumpok ng damit. Ang 10 taong gulang niyang anak ay payat na payat. Ang kanyang balat ay maitim dahil sa araw. At ang suot nitong damit ay isang maluwag at kupas na t-shirt na halatang pinaglumaan ni Roxanne. Ang dati masayahing mga mata nito ay ngayoy malungkot at walang kislap. Isang baso ang nahulog mula sa mesang katabi ni Aluna. Ang matinis na tunog ng nababasag na kristal ay pumunit sa katahimikan ng hardin. Agad na lumabas si Roxanne mula sa kusina. Ang muka ay puno ng galit. "Aluna? Ano ba? Sirauulo ka ba? Ang mamahal ng mga basong yan. Wala ka talagang silbi. Manang-mana ka sa baliw mong ina." Napakislot si Aluna sa takot. Mabilis niyang pinulot ang mga bubog gamit ang kanyang maliliit at nanginginig na mga kamay. Sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Bella ang pumutok. Ang lamig na bakal na bumabalot sa kanyang puso sa loob ng 5 taon ay biglang natunaw at naging kumukulong galit. Ang kanyang mga kamao ay kumuyom sa gilid, ang kanyang mga kuko ay bumaon ng malalim sa kanyang palad. Kung wala lang si Mateo sa tabi niya na marahang humawak sa kanyang siko, baka nasugod na niya si Roxanne at sinabunutan ito hanggang sa makalbo. Huminga siya ng malalim, pilit na ibinabalik ang maskara ng malamig na negosyante. Naglakad siya papalapit sa eksena, ang kanyang mga stiletto ay lumilikha ng matutulis na marka sa damuhan. "May problema ba dito, Miss Valles?" tanong ni Bella. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil kay Roxanne. Napalingon si Roxanne, nagulat. Miss Bella. Wala. Itong bata lang kasing ito. Napakatanga. Pasensya na." Tumingin si Bella kay Aluna. Ang bata ay nakatingin sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagtataka at isang pamilyar na kislap ng pagkilala. Nagtama ang kanilang paningin sa loob ng ilang segundo na parang isang oras. Sa mga matang yon, nakita ni Bella ang sarili niyang kaluluwa na uhaw sa pagmamahal. Dahan-dahan, inilipat ni Bella ang kanyang tingin sa mamahaling leather bag ni Roxanne na nakapatong sa isang silya. Sa tabi nito ay isang tasa ng mainit na kape, barako. "Alam mo, Miss Valles," sabi ni Bella habang dahan-dahang lumalakad palapit sa mesa. "Sa negosyo, natutunan ko na ang mga bagay na madaling mabasag ay hindi dapat iniiwan kung saan-saan." Bago pa man makasagot si Roxanne, sinadya ni Bella na matabig ang tasa ng kape. Ang mainit at maitim na likido ay bumuhos sa puting Hermes bag ni Roxanne, lumilikha ng isang pangit na mantsa
na hindi na matatanggal. Napasinghap si Roxanne. My bag! How dare you! Oops! Sabi ni Bella. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagkagulat. Sorry! Medyo madulas yata ang kamay ko ngayon. Humarap siya kay Aluna at ngumiti ng bahagya. Isang ngiti na para lang sa kanilang dalawa. Hija, okay ka lang ba? Huwag mong pulutin yan. Baka masugatan ka pa. Napatulala si Aluna. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na may isang taong nagpakita sa kanya ng ganitong klasing pag-aalala. Samantala, abala si Roxanne sa pagpupunas ng kanyang bag, halos maiyak na sa pag-aalala sa mamahaling gamit. Si Bella naman, ginamit ang pagkakataong yon para lumapit pa kay Aluna. Ang ganda ng pangalan mo, bulong ni Bella. Sino ang nagpangalan sa'yo niyan? Si mama ko po, sagot ni Aluna. Ang boses ay mahina at halos hindi marinig. Pero patay na po siya. Ang mga salitang iyon ay parang punyal na bumaon sa puso ni Bella, ngunit hindi niya ipinakita ang sakit. Sa halip, hinaplos niya ang buhok ng bata, ang buhok na dati alagang-alaga niya. Ngayoy, magaspang at tuyo. Hindi lahat ng nawawala ay hindi na bumabalik, sabi ni Bella. Minsan, nagpapahinga lang sila at naghihintay ng tamang panahon. Bago pa man sila tuluyang paghiwalayin ni Roxanne, naisip ni Bella ang isang paraan. Habang naglalakad siya pabalik sa sala, kasama si Mateo, lihim niyang hinulog ang kanyang panyong sutla malapit sa kinatatayuan ni Aluna. Sa panyo ay may burda ng maliit na paru-paro. Lingid sa kaalaman ng lahat, napansin ni Aluna ang nahulog na panyo. Dinampot niya ito ng palihim. Nang amuyin niya ito, napapikit siya. Amoy vanila at tsokolate. Amoy ng mga yakap na matagal na niyang kinalimutan. Amoy ng kanyang ina. Habang paalis na sila Bella at Mateo, napansin ni Bella sa side mirror ng sasakyan na nakatayo si Aluna sa may gate, mahigpit na hawak ang kanyang panyo. Ang bata ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang tanong na gumuguhit sa kaluluwa. Sa loob ng sasakyan, hindi na napigilan ni Bella ang kanyang mga luha. Ang luhang 5 taon niyang kinimkim ay bumuhos na parang ilog. Naramdaman niya ang kamay ni Mateo na marahang humahaplos sa kanyang likod. Isang tahimik na pagdamay. Ngunit hindi ito luha ng pagkatalo. Ito ay luha ng isang inang nakahanap ng bagong lakas. Ngayon, sigurado na siya. Babawiin niya ang kanyang anak kahit na anong mangyari. Kahit na kailangan niyang sunugin ang buong mansyon para lang mailigtas ang prinsesa na nakakulong sa loob nito. Sa kanyang penthouse suite, natanaw ang buong Kalakhang, Maynila. Nakaupo si Bella sa harap ng isang mesang salamin. Hawak niya ang isang kopita ng red wine. Pinapanood ang dahan-dahang pag-ikot ng alak na tila dugo sa loob ng kristal. Sa ibabaw ng mesa ay may 2 brown envelope. Ang isa ay para sa reyna at ang isa ay para sa hari. Ito ang mga piraso niya sa laro ng ahidres. At ngayon na, ang tamang oras para gamitin ang mga ito. Ang unang sobre ay ipinadala sa opisina ni Roxanne sa pamamagitan ng isang mensahero. Sa loob nito ay ang mga bank statement na nakuha ni Mateo sa tulong ng isang asset sa bangko. Mga ebidensya ng mga lihim na transfer ni Leo sa isang offshore account na nakapangalan lamang sa kanya. Ang perang akala ni Roxanne ay napupunta sa pag-ahon ng kumpanya ay tahimik palang ibinubulsa ng kanyang mapapangasawa. Nasa gitna si Roxanne ng pagpili ng bulaklak para sa kanyang engagement party nang matanggap ang sobre. Ang kanyang inis sa pagkaabala ay mabilis na napalitan ng pagkalito. Pagkatapos ay ng isang malamig na takot at sa huli ay ng isang nag-aapoy na galit. Ang kanyang mukha ay namula. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinitignan ang mga numero. Ang perang ipinaglaban niya, ang perang ipinagkanulo niya sa kanyang matalik na kaibigan ay ninanakaw din pala sa kanya. Hayop ka, Leo. Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig, isang bulong na puno ng lason.
Ang mga ahas ay nagsimula ng magkainan. Samantala, ang pangalawang atake ni Bella ay mas banayad ngunit mas nakamamatay. Isang tawag sa telepono, isang hindi kilalang numero ang tumawag kay Leo. Isang babaeng nagpakilalang concerned friend ang nagbigay ng impormasyon. Sir Leo, pasensya na po sa abala, sabi ng boses sa kabilang linya. Malambing ngunit may bahid ng panunuya. Gusto ko lang po sanang sabihin na nakikita ko po palagi si Ma'am Roxanne sa isang high-end spa sa BGC, kasama po ang isang mas batang lalaki. Ang huli ko pong kita sa kanila, isinukat niya ng mamahaling relo ang lalaki. Baka po napagkakamalan ko lang, pero mukhang gamit po niya ang company credit card. Hindi man ito direktang ebidensya, sapat na ito para magtanim ng lason sa isipan ng isang lalaking dehado na sa negosyo at mayroong malaking insecurity. Nang gabing iyon, sa loob ng kanyang itim na Mercedes-Benz na nakaparada sa isang madilim na eskinita malapit sa mansyon, pinindot ni Bella ang isang maliit na device. Ang tunog mula sa loob ng bahay ni Leo ay malinaw na dumaloy sa mga speaker ng kanyang sasakyan. Salamat sa listening device na pasimpleng idinikit ni Mateo sa ilalim ng mesa noong huli silang bumisita. Itinaas ni Bella ang kanyang kopita ng alak, isang tahimik na pagpupugay sa magsisimulang palabas. Ang unang narinig niya ay ang tunog ng isang bagay na nabasag. Marahil ay isang florera o isang plato. Sinundan ito ng sigaw ni Roxanne. "You're using me, Leo. All this time, akala ko partner tayo. Pero ano to? Nagtatatago ka ng pera sa likod ko. Para saan? Para takbuhan mo ako kapag wala nang natira sa kumpanya." "What the hell are you talking about, Roxanne?" Ganting sigaw ni Leo. "Baka ikaw ang dapat kong tanungin. Sino yung lalaki mo na binibilhan mo ng Rolex gamit ang pera ng kumpanya? Habang ako nagpapakamatay para isalba ang negosyo, ikaw nagpapakasasa sa mga batang lalaki mo. Don't you dare turn this on me. Walang lalaki. Gawa-gawa mo lang yan para pagtakpan ang pagnanakaw mo." Ang boses ni Roxanne ay pumipiyok na sa galit. "Magnanakaw? Ako? Baka nakakalimutan mo kung sino ang nagplano ng lahat para makuha natin ang pera ni Isabela. Pareho lang tayong magnanakaw dito, Ronan. Ang pinagkaiba lang, ako ang mas matalino." Ang bawat salita ay musika sa pandinig ni Bella. Uminom siya ng alak, nilalasap ang tamis ng tagumpay at ang pait ng kanilang pagtataksil. Ito ang bunga ng kasakiman, ang kawalan ng tiwala. Biglang natahimik ang sigawan. Napalitan ito ng tunog ng teleponong nag-iingay ng paulit-ulit. Maya-maya pa, narinig ni Bella ang garalgal na boses ni Leo. "Hello? Yes, this is her son." "What? Anong nangyari kay Mama?" Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Nang muling magsalita si Leo, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Okay, I'm on my way." Narinig ni Bella ang malakas na pagsara ng pinto na yumanig sa buong kwarto na sinundan ng mabilis na pag-andar ng sasakyan palayo. Naiwan si Roxanne sa loob ng bahay, mag-isa sa katahimikan, napapalibutan ng mga basag na piraso ng kanyang mga pangarap. Alam ni Bella kung ano ang nangyari. Na-stroke si Doña Charito. Isang mild stroke lang ayon sa impormante ni Mateo sa ospital. Ngunit sa pagiging tuliro ng matanda, iisang pangalan lang daw ang paulit-ulit nitong binabanggit sa pagitan ng mga ungol. "Isabela, patawarin mo ako. Isabela." Sa loob ng mansyon, napaupo si Roxanne sa sahig. Ang kanyang utak ay tumatakbo ng mabilis. Niloko siya ni Leo. Malapit nang bumagsak ang kumpanya at ngayon, pati ang matandang bruha ay hinahanap pa ang multo ng nakaraan. Para siyang isang daga na natrap sa isang nasusunog na bahay. Wala na siyang kakampi, wala na siyang pera, ngunit meron pa siyang isang huling baraha, isang alas na hindi alam ni Leo na kaya niyang gamitin laban dito.
Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay napako sa hagdanan na papunta sa ikalawang palapag, sa kwarto kung saan natutulog ang nag-iisang bagay na may halaga pa sa mundong ito para kay Leo Villamor. Si Aluna. Kung mawawala sa akin ang lahat, bulong ni Roxanne sa sarili. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Idadamay ko ang nag-iisang bagay na mahalaga sa kanya. Ang gabi ay muling binalot ng isang marahas na bagyo. Isang malagim na pag-uulit ng gabing tumakas si Isabela mula sa kanyang hawla. Hinahagupit ng hangin ang mga puno at ang buhos ng ulan ay tila isang kurtina ng tubig na bumubura sa lahat ng liwanag. Sa loob ng itim na Mercedes-Benz, ang puso ni Bella ay kumakabog na parang isang kabayong tumatakbo para sa kanyang buhay. Hawak niya ang manibela ng napakahigpit. Ang kanyang mga buko ay namumuti sa tindi ng puwersa. Sa kabilang linya ng telepono, ang boses ni Mateo ay puno ng pag-aalala. Sinusundan ko sila, Bella. Papunta sila sa lumang pier. Bilisan mo. Nagwawala na si Roxanne. Isang malamig na bakal ang bumaon sa kanyang sikmura. Ang pier, ang lugar kung saan maraming itinatapon na basura at kung minsan, mga katawan. Sa wakas, natanaw niya ang sasakyan ni Rox, isang puting sedan na dumudulas sa basang kalsada. Walang pag-aalinlangan, tinapakan ni Bella ang silinyador. Ang makina ng kanyang sasakyan ay umugong ng may nakakabinging lakas at sa isang iglap, hinarang niya ang daan. Ang pagpiga ng preno ay nag-iwan ng mahabang itim na marka sa basang kalsada. Bumaba si Bella mula sa sasakyan, hindi alintana ang ulan na bumabasa sa kanyang mamahaling damit. Ang hangin ay marahas na naglalaro sa kanyang buhok. Tinatangay ang anumang bakas ng sopistikadong si Bella. Sa ilalim ng ulit na pagkutitap ng kidlat, ang nakatayo doon ay hindi isang negosyante, kundi isang inang nagngangalit. Marahas na binuksan ni Roxanne ang pinto ng kanyang kotse, kinaladkad si Aluna palabas. Ang bata ay umiiyak, nanginginig sa takot at lamig. "Huwag kang lalapit, Isabela!" Sigaw ni Roxanne. Ang boses ay basag at puno ng kabaliwan. "O baka gusto mong makita kung paano lumangoy ang anak mo sa dagat? Bitawan mo ang anak ko, Roxanne." Ang boses ni Bella ay mababa, kalmado, ngunit mas malamig pa sa bumubuhos na ulan. "Wala kang laban sa akin." "Wala? Ako pa ang wala?" Tumawa si Roxanne ng malakas, isang tunog na walang saya. "Inagaw mo ang lahat sa akin. Ang atensyon, ang yaman, ang pagmamahal. Dapat sa akin ang lahat ng ito." Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isa pang sasakyan ang huminto sa likuran. Bumaba si Leo, ang muka ay puno ng pagkalito. "Roxanne, anong ginagawa mo? At sino ka?" Tanong ni Leo. Ang mga mata ay nakapako kay Bella. Ang kanyang utak ay hindi maproseso ang nakikita. Ang babaeng nasa harap niya ay may tindig ni Bella, ngunit may mukha ng kanyang yumaong asawa. Dahan-dahan, inalis ni Bella ang itim na salamin na nakasabit sa kanyang damit. Pinunasan niya ang tumutulong tubig ulan sa kanyang mukha, kasabay ng pagbura sa anumang bakas ng makeup na nagtatago sa kanyang tunay na pagkatao. "Hindi mo na ba ako naaalala, mahal?" Tanong ni Isabela. Binibigkas ang salitang mahal na may halong lason at pang-uuyam. 5 taon mo akong pinatay, Leo. 5 taon mo akong inilibing sa limot." Napaatras si Leo. Ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. "Isabela, imposible. Patay ka na." "Ang multo na tinapon niyo sa ilog ay nagbalik para singilin kayo," deklara ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay sumisiklab sa galit. "Ngayon, ibalik mo sa akin ang anak ko." "Mama?" Ang mahinang bulong ni Aluna. Sa gitna ng takot, nakilala ng bata ang boses na gabi-gabi niyang naririnig sa kanyang mga panaginip. Sa pagkarinig sa tawag ng anak,
Tuluyan nang nawala ang lahat ng pagpipigil ni Isabela. Sumugod siya, ngunit mas mabilis si Roxanne. Sa desperasyon, bumunot ito ng isang maliit na patalim mula sa kanyang bag, isang letter opener na may matulis na dulo. Itinutok nito ang patalim kay Isabela. Huwag kang lalapit, kundi sisiguraduhin kong pareho kayong maliligo sa sarili niyong dugo. Huminto si Isabela. Ang kanyang tapang ay napalitan ng takot para sa kaligtasan ng anak. Ngunit sa isang iglap, may isang aninong mabilis na gumalaw. Mula sa likod ni Isabela, sumugod si Mateo. Sinubukan niyang agawin ang patalim mula kay Roxanne. Nagsigawan sila, nagkagulo. Ang huling nakita ni Isabela ay ang pagtaas ng kamay ni Roxanne, isang matalim na kislap ng metal sa ilalim ng kidlat. Isang malakas na kalabog ang pumunit sa ugong ng bagyo. Hindi tunog ng baril, kundi tunog ng isang katawan na bumagsak sa basang semento. Napatigil ang lahat. Dahan-dahang bumagsak si Mateo sa paanan ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Sa dibdib niya, nakatarak ang patalim. Ang kanyang puting polo ay unti-unting binabahiran ng kulay pula, na mabilis na hinuhugasan ng walang tigil na buhos ng ulan. Napatigil ang mundo. Ang ugong ng bagyo, ang yak ni Aluna, ang takot sa mukha ni Leo. Lahat ay naglaho sa pandinig ni Isabela. Ang tanging nakikita niya ay ang unti-unting pagbagsak ni Mateo sa basang semento. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat, at ang dibdib na unti-unting dinudungisan ng sarili niyang dugo. Ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos, hinuhugasan ng kasalanan at kasakiman sa lupa. Ngunit hindi nito kayang hugasan ang mantsa na ngayoy kumakapit sa kaluluwa ng lahat ng naroroon. Nabitawan ni Roxanne ang patalim na may bahid ng dugo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa nagawa niya. Ang kanyang pagiging kontrabida ay napalitan ng itsura ng isang basang sisiw na naliligaw sa dilim. Sa isang iglap, sinira ng mga nagkikislapang ilaw na pula at asul ang kadiliman ng pier. Ang tahimik na pagdating ng 3 sasakyan ng pulis ay tila isang hudyat mula sa langit na ang hustisya, kahit na matagal, ay darating pa rin. Mabilis na bumaba ang mga unipormadong pulis, ang kanilang mga baril ay nakatutok, ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Sa sandaling iyon, ang ilusyon ng kapangyarihan ni Leo at Roxanne ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Siya! Agad na sigaw ni Leo. Itinuturo si Roxanne na parang isang basahan. Siya ang may gawa ng lahat. Pinilit niya lang akong sumunod sa mga plano niya. Wala akong kasalanan. Hindi na lumaban si Roxanne. Ang kanyang mga mata ay blanko. Hinayaan niya lang ang mga pulis na kunin ang kanyang mga kamay at isuot ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga pulso. Tapos na ang laro. Talo na siya. Ngunit habang kinukuha na rin ng mga pulis si Leo, nagpumiglas ito. Kumawala ito sa pagkakahawak at tumakbo paluhod patungo kay Isabela, na kasalukuyang nakayapos sa walang malay na si Mateo. Isabela, mahal ko, patawarin mo ako. Pagmamakaawa ni Leo, ang kanyang mukha ay basang-basa ng pinaghalong ulan at luha. Ang dating aroganteng tindig ay napalitan ng isang kahabag-habag na pagluhod. Si Roxanne ang may kasalanan ng lahat. Nainggit lang siya sa atin. Patawarin mo na ako, Isabela, para kay Aluna, para sa pamilya natin. Tumingin si Isabela mula sa duguan niyang mga kamay na nakadiin sa sugat ni Mateo, patungo sa lalaking minsan niyang pinangakuan ng habambuhay. Sa ilalim ng mga ilaw ng pulis, nakita niya ang tunay na anyo ni Leo, isang duwag na walang ibang mahal kundi ang sarili. Ang galit na 5 taon niyang inipon ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakapagod na awa. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mukha ay kalmado na parang isang dagat pagkatapos ng bagyo. Ang pagkakamali ko ay hindi ang mahalin ka, Leo.
sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tumatagos sa kaluluwa. Ang kanyang Tagalog ay malalim at dalisay, ang wika ng kanyang mga ninuno. Ang pinakamalaki kong pagkakamali ay ang isipin na karapat-dapat ka sa pagmamahal na iyon. Dumating ang mga paramedic at mabilis na inasikaso si Mateo. Habang isinasakay ito sa stretcher, hinawakan ni Isabela ang kamay nito, isang kamay na laging nariyan para saluhin siya. "Lumaban ka, Mateo," bulong niya. "Utang ko sa iyo ang buhay ko." Binaling niya ang kanyang pansin sa kanyang anak na nakatayo sa likod ng isang pulis, nanginginig at umiiyak. Lumapit si Isabela at niyakap si Aluna ng napakahigpit. Tinatakpan ng mga mata nito para hindi na makita ang karumal-dumal na eksena ng pag-aresto sa sarili nitong ama. Ang mabigat na pinto ng police car ay nagsara. Kumukulong sa 2 taong naghahasik ng kasamaan. Tumalikod si Isabela, hindi na muling lumingon pa. Ang nakaraan ay nasa likod na niya. Ang bawat hakbang niya palayo sa police car, palapit sa ambulansya kung nasaan si Mateo, ay isang hakbang patungo sa isang hindi tiyak, ngunit bagong kinabukasan. Habang unti-unting tumitila ang ulan, alam ni Isabela na tapos na ang bagyo sa labas. Ngunit ang bagyo sa loob ng kanyang puso ay nagsisimula pa lamang humupa. Ang puting pader ng ospital ay tila sumasalamin sa kawalan ng kulay na nagbalot sa mga nakaraang araw. Nakaupo si Isabela sa tabi ng kama ni Mateo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa malamig na palad ng kaibigan. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng dibdib ni Mateo ay tila isang himig ng pag-asa na nagpapawis sa kanyang takot. Ang sugat nito ay malalim, ngunit ang doktor ay nagsabing makaka-recover ito. Ang balita na yon, ang tanging liwanag na pumatay sa dilim ng gabing iyon. Naramdaman niya ang isang paggalaw. Dahan-dahang iminulat ni Mateo ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay nanlalabo pa. Nang makita siya, isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Isabela," mahinang bulong ni Mateo. Ang kanyang biningi ay basag. "Huwag kang magsalita," sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. "Magpagaling ka. Utang ko sa iyo ang buhay ko." "Wala kang utang sa akin," tugon ni Mateo. Ang kanyang kamay ay marahang humaplos sa likod ng palad ni Isabela. "Masaya akong nakita kitang lumalaban. Iyon lang sapat na." Sa sandaling iyon, hindi na mahalaga ang pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Ang kanilang ugnayan ay mas matibay kaysa sa anumang romantikong pag-ibig. Ito ay isang ugnayan na hinubog ng pagsubok, pagtitiwala, at walang hanggang respeto. Alam ni Isabela na si Mateo ang kanyang angkla, ang tahimik na lakas na laging nariyan. Ngunit alam din niya na kailangan muna niyang buuin ang kanyang sarili bago niya payagan ang sino mang pumasok muli sa kanyang puso. Samantala, dahan-dahang bumabalik sa normal ang buhay ni Aluna. Sa tulong ng isang child psychologist, unti-unti niyang naiintindihan ang mga nangyari. Ang pamilyar na amoy ng Phoenix Gold Chocolate na laging naroon sa kanyang mga panaginip, ang naging susi sa pagbubukas ng kanyang puso. Nang malaman niya na si Bella ang kanyang ina, ang dati pader na nakapalibot sa kanyang puso ay gumuho. Napalitan ng uhaw na pagmamahal. Binili ni Bella ang Monteverde Ancestral House sa halagang mas mataas pa sa market value nito, isang tahimik na pagpupugay sa kanyang mga ninuno at isang matunog na pahayag sa kanyang mga kaaway. Pinalitan niya ang pangalan ng mansyon at tinawag itong Casa Aluna, tahanan ni Aluna. Ito ang kanyang pahayag sa mundo na ang bahay na ito ay hindi na kailanman magiging pugad ng kasamaan, kundi isang kanlungan ng pagmamahal at pag-asa. Inalis niya ang lahat ng bakas ni Leo at Roxanne. Ang mga mamahaling dekorasyon na binili nila, gamit ang kanyang pera, ay ipinagbili. Ang hardin
na napabayaan ay muling binuhay ng mga namumulaklak na halaman. Ang dating mansyon na balot ng lungkot ay ngayoy muling napupuno ng halakhak at init. Isang hapon, habang abala si Isabela sa pag-aayos ng mga lumang libro sa silid-aklatan, lumapit si Aluna. Hawak nito ang isang maliit na baso ng gatas at isang piraso ng Phoenix Gold Chocolate. "Mama," sabi ni Aluna. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. "Ang sarap ng chocolate mo." Ngumiti si Isabela. Yumuko para halikan ng noo ng anak. "Gusto mo bang turuan kitang gumawa niyan, anak? Ito ang sikreto ng mga Monteverde." Ang mga mata ni Aluna ay lumiwanag. "Talaga po?" "Oo," sabi ni Isabela. "Ito ang pamana ng lola mo sa akin at ipapasa ko sa'yo. Hindi ito tungkol sa pera, anak. Ito ay tungkol sa pagmamahal na inilalagay mo sa bawat butil ng kakao." Sa bawat hakbang ng pagtuturo ni Isabela, hindi lang niya ibinabahagi ang sikreto ng tsokolate, kundi ang sikreto rin ng pagbangon mula sa pait. Ang kanyang anak ay hindi lamang magiging tagapagmana ng kanyang yaman, kundi ng kanyang lakas at pag-asa. Isang araw, habang nag-aayos ng mga lumang gamit sa isang cabinet na matagal nang hindi nabubuksan, natagpuan ni Isabela ang isang liham. Ito ay mula sa isang abogado. Nagpapaalam na galing kay Leo. Ang liham ay naglalaman ng mga salitang puno ng pagsisisi at pagmamakaawa para sa pagpapatawad. Tinitigan ni Isabela ang sobre. Wala na ang galit na dati naglalagablab sa kanyang dibdib. Tinitigan niya ang kanyang anak na abala sa pagtatanim ng maliliit na halaman ng kakao sa hardin. Ang muka ay masaya at payapa. Tinitigan niya ang sarili niyang mga kamay na dating nanginginig sa takot, ngayoy matatag at puno ng pag-asa. Hindi niya binuksan ang liham. Marahan niyang sinindihan ng posporo ang sulok ng sobre. Pinanood niya ang apoy na dahan-dahang lumamon sa papel. Ginagawang abo. Ang mga salitang hindi na niya kailangang basahin. Ang usok ay umakyat sa hangin, kasama ang lahat ng pait ng nakaraan. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na nagpaparamdam ng kalayaan. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang sariling kapayapaan. 2 taon ang lumipas at ang dating wasak na buhay ni Isabela ay ngayoy isa ng buong-buo at makulay na pagpipinta. Ang Phoenix Gold Chocolates ay hindi lang basta brand. Ito ay isang simbolo ng pagbangon, isang kwento ng pait na naging matamis. Ang kanyang produkto ay kinikilala na sa buong mundo. At si Isabela Monteverde, o Miss Bella, ay pinarangalan bilang Woman Entrepreneur of the Year. Isang titulong kanyang pinaghirapan, hindi ipinasa. Sa Casa Aluna, ang dating mansyon na puno ng lungkot ay ngayoy sentro ng kanyang buhay. Ang hardin ay puno ng mga namumulaklak na bulaklak at ang mga puno ng kakao ay hitik sa bunga, tanda ng masaganang ani at pag-asa. Si Aluna, na ngayoy 12 taong gulang, ay isang masayahin at matalinong bata. Hindi na siya ang bata na balot ng takot. Siya ay isang batang puno ng pangarap. Tinutulungan ang kanyang mama sa paggawa ng tsokolate at natututo sa mga aral ng buhay na hindi itinuro sa mga aklat. Si Mateo, ang kanyang angkla sa gitna ng unos, ay lubos ng nakarekober. Patuloy pa rin itong naging kanyang legal counsel at matalik na kaibigan. Ang kanilang relasyon ay nanatili sa isang tahimik na pag-unawa, isang espasyo ng respeto at pagpapahalaga na hindi nangangailangan ng anumang label. Madalas silang magkape sa veranda, pinapanood ang paglubog ng araw habang nagkukwentuhan. Walang pilitan, walang pagmamadali. Tanging ang presensya ng isa't isa ang sapat na. Samantala, sina Leo at Roxanne ay patuloy na nagbabayad sa kanilang mga kasalanan sa loob ng bilangguan. Ang balita tungkol sa kanila ay paminsan-minsan pa ring nakararating kay Isabela, ang kanilang walang katapusang pagtatalo, ang kanilang pagsisisi na huli na, at ang pagdaan ng panahon
na nagpapakita sa kanila kung gaano sila naging kaawa-awa. Ang kanilang pagdaranas ay hindi nagbigay ng kagalakan kay Isabela, kundi isang kumpirmasyon lamang na ang hustisya, sa huli, ay naghahanap pa rin ng sarili nitong paraan. Isang hapon, nakatayo si Isabela sa tuktok ng burol na nakatanaw sa buong Monteverde Estate. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa kanluran, naglilimbag ng gintong kulay sa kalangitan. Hawak niya ang kamay ni Aluna. Ang mainit na balat ng anak ay nagsisilbing paalala na ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay may halaga. Tumingin si Aluna sa kanya. "Mama, masaya ka na po ba?" Ngumiti si Isabela. Hindi ito ang ngiting pilit na ipinapakita niya noon. Ito ay isang nangiting tunay, payapa, at puno ng kumpiyansa. "Oo, anak," sagot ni Isabela. "Masaya ako dahil natutunan ko na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pag-ibig ng isang lalaki, kundi sa pagmamahal ko sa sarili ko at sa pagmamahal ko sa iyo." Yumuko siya at hinagkan ang noo ni Aluna. Ang simoy ng hangin ay yumakap sa kanila, nagdadala ng amoy ng kakao at sariwang lupa. "Ang buhay ay parang isang hardin, anak," patuloy ni Isabela. "Maraming damo, maraming peste, maraming bagyo. Pero kapag inalagaan mo, didating ang panahon na mamumulaklak at mamumunga ito ng sagana." "At ikaw po, Mama," sabi ni Aluna. "Ikaw po ang pinakamagandang bulaklak sa hardin ko." Niyakap ni Isabela ang kanyang anak ng mahigpit. Sa wakas, ang kanyang kaluluwa ay payapa na. Ang paru-paro ay hindi na nakakulong sa loob ng isang madilim na hawla. Malaya na itong lumilipad sa kalawakan, dala ang mga kulay ng pag-asa, pagmamahal, at ang matamis na lasa ng kanyang sariling tagumpay. Ang kanyang kwento ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa paghahanap ng sarili sa gitna ng kawalan, pagbuo ng tapang mula sa mga sugat, at pagpapakita na ang pinakamalaking pagmamahal ay ang pagmamahal sa sarili. At sa hardin ng kanyang buhay, sa ilalim ng gintong liwanag ng paglubog ng araw, nakatayo si Isabela, isang babaeng may pag-asa, kapayapaan, at isang pag-ibig na walang hanggan.